Okay, kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ano po, muli pong sumasa inyo at welcome po sa palatuntunang ating alamin, kabayan. At ang pinag-usapan po natin, mga balita, mga issue at mga payo sa agri-fishery projects po na galing po sa ating palatuntunang ating alamin at syempre sa mga dalubhasang ating pong mga nakakaugnay sa ating programa, kabayan. Okay, mga balita muna tayo, kabayan ko, ano po, sa COVID muna tayo, at pag-usapan po natin ito. Marami na po ang dumating na mga bakuna ayon po sa mga balita para po sa Pilipinas, kabayan. Ang Sinovac, Pfizer, Sputnik, Seneca at yung iba ay sa buwang ito papasok at sa buwang ito kasalukuyan, kabayan, at sa papasok po ay maaari na pong asahang darating. At payo po ng ating programa at mga dalubhasa, wag na po kayong magpatumpik-tumpik, kabayan. Lalo na ang mga senior, magpabakuna na po kayo ora mismo, kabayan ko. Ngayon din, ano po? Okay, sa mga senior naman, nakangiti na po si Lolo at Lola, kabayan ko. Napapangiti. Ayon po sa balita, fully vaccinated seniors, kabayan, ano po? Ang ating pong pinag-uukulan ng pansin, ayon po sa kanila, ay ito po ay magandang balita po para sa inyo. Ang mga fully vaccinated seniors in GCQ at MGCQ areas are now allowed to go out. Pero yung interzonal travel, puntahan po ng mga pagpunta-punta po sa mga probinsya, kabayan, hindi pa rin po, bawal pa rin. Point-to-point travel lang po ang kailangan. Okay na yun. Pasyal na lamang kayo, kabayan, sa mga bagong gawang highway, ano po, kagaya po ng Skyway. At maganda na rin po ang makikita po ninyo. At kung kayo po ay taga NCR, naku, napakaluwang po ng National Capital Region, kabayan, Metro Manila. Pero ganun pa man, suot pa rin po kayo ng mga mask at shield kung nasa labas na. Kung walang tao, kabayan, at malayo sa inyo, mask, okay na rin po. Di ba okay na rin pagka malayo, walang tao, no? Pwedeng alisin na yung mask, yung shield, kabayan. Okay. Don't forget your COVID vaccine ID, kabayan, kapag kayo po ay lumabas ayon po sa mga dalubhasa. At ito po ay kailangan. Balita din po yan, anong nakuha po natin, maraming nagbibigay naman ng diskwento o discount sa fully vaccinated persons, kabayan. Sana pag lolo at lola, kabayan, maraming libre. Ano po? Ako, napakaganda niyan. Pero ito po ay ating pong sinasabi, kabayan, sapagkat marami po ang mga kababayan po natin nag-alinlangan pa. Pero sa balita din, marami pa ring tao ang nagsasama-sama ng malapitan, kabayan, sa mga birthday parties at iba pang mga okasyon. Walang mask o shield, kabayan. Naku, delikado po yan. Baka ma-one time po kayo. Problema po yan, ano po, at sa inyong pamilya, kabayan. Kaya sunod lang po kayo sa pag-iingat at payo ng mga dalubhasa, kabayan. Sabi po ng maraming doktor, ito po, nasa ulat po nating tinanggap, ano po, kapag wala pang resulta ng mga study sa ilang gamot, kuno, ano po, laban sa COVID, kabayan, huwag magbaka-baka sakali, ano po. Ang dapat isipin, bakuna muna, wag muna yung gamot, sapagkat gamot, pag may COVID na, kabayan ko, hindi before di sakit, ano po, hindi before the COVID, kabayan. Bakuna lamang po ang panlaban po natin dyan at nakasisiguro po mga dalubhasa sapagkat malaki po ang pag-aaral na ginawa po dyan sa mga nakaraang panahon. Okay, kabayan ko. Iwanan natin ang COVID, kabayan. Sa ibang topic naman sa araw na ito, naku, nagkakagulo na ang mga gustong pumasok sa politika from presidency hanggang sa ibaba ng mga yung mga pagkakatakbuhan, kabayan ko, sa mga lokal na pamahalaan. At ito po ay ating pong sinusubaybayan sa ating palatuntunang ating alamin. At yan po, kabayan ko, mangyayari po sa mga darating na panahon, kabayan, na ating pong nais na pag-ukulan din ng pansin, ano po, kapag tayo po ay medyo maluwag na sa ating pong mga kalaban na kagaya po ng COVID dito po sa ating bansa. Okay, naku, dumako naman po tayo sa ating piling paksa sa araw na ito sa ating palatuntunan at yung question sa mga bagay na ating pong pinag-uusapan, kabayan. May mga natinanggap po tayong balita, kabayan ko, na ating pong pag-uukulan ng pansin dito po sa ating palatuntunang ating alamin. Mga tanong po,
sa agri-fishery kabayan ko. Mula kay Mario Galang ng Region 2. Ano ang mas okay sa plant production at propagation? Grafting, marketing, o inarching kabayan? Lahat pong yan, kabayan ko, okay lamang po sapagkat yan po ay naranasan na rin po natin. Sa akin, mas maginhawa kabayan ang inarching at marketing. Pero ang cleft grafting kabayan, ginagawa na rin po natin at napakaganda at madali rin po. Kaya lang, siyempre maghihintay po kayo ng panahon. Ano po? Okay, second tanong. Anong medium ang okay gamitin sa marketing? Payo po ng mga expert natin, yung mga most material kabayan, na mabibili sa mga plant propagator at sa mga nagtitinda po ng iba't ibang uri ng mga halaman. Payo din po yung bunot ng niyog, okay na rin po yan. At sa marketing kabayan, kinakailangan aalalayan po ninyo sapagkat kapag nilagay na po ninyo yung bunot, yung medium material, babalutin po ninyo ng plastic, tataliin po ninyong mabuti at pagkatapos, araw-araw sisilipin po nyo, pagka medyo tuyo, babasa-basain po ninyo hanggang sa makita po ninyo na nagkakaroon na ng mga ugat kabayan ang inyo pong marketed, yung pinagsudlong kabayan, yung ating pong binalutan ng bunot at saka ng plastic kabayan ko. Okay. Yun namang question ukol sa light green o dark green na leaves ng mga halaman kabayan. Well, may mga payo po ang mga expert natin at base sa mga interviews natin noon kabayan, at ito po ay bagay lamang na ating pong pinag-uusapan sa ating palatuntunang ating alamin. Okay, medyo tunghayan natin yung kinuha po nating mga nireview po nating mga materyales sa ating pong mga pag-i-interview na ginawa. Yung yellow or light green in color sa mga dahon po ng halaman ay nagsasabing kulang ng sunlight o sinag po ng araw o kaya sobra o kulang ng nitrogen fertilizer sapagkat it lacks chlorophyll sapagkat ito po ay catalyst that converts sunlight to food for the plant. Pag kulang kabayan, hihina po ang resistance ng inyong halaman laban po sa mga sakit at harmful insects at mga mapaminsalang insekto kabayan. Kaya kailangang makakuha po ng tamang sunlight. Ano po ang ating pong mga halaman? Kagaya po ng okra kabayan at iba pang tinatanim po natin sa ating munting garden kabayan para maging dark green. Gamit po ng nitrogeno, nitrogen fertilizer at kung kulang po sa abono. Dapat makakuha din po ng tamang amount ng sinag po ng araw kabayan. At yan po ay ating pong hindi lamang sa ating karanasan, kung hindi batay na rin sa mga nakukuha po natin sa ating mga dalubhasa. Yung question pong light green o dark green ng leaves ng mga halaman kabayan, yan po ay mga payo po ng ating mga eksperto at batay po sa ating mga interviews na nakukuha. Naku kabayan, kung sakasakali po na mayroon po kayong mga tanong at mga kahilingan sa ating programa, nasa YouTube po tayo, at nandyan din po tayo sa Facebook, kabayan ko. At marami po kayong makukuhang mga balita at mga kasagutan sa mga tanong na ating pong tinatanggap sapagkat hindi lamang po sa inyong lingkod sa ating alamin ng gagaling, kung hindi sa mga dalubhasa po na nakakaugnay ng ating programa kabayan. Okay, siguro maganda yung maipakita po natin kabayan, yung ating pong tinutukoy na dark green, yan, yung mga pagdaanan natin yung mga halaman na ating pong pinag-uusapan sa ating programa kabayan ko, na ating pong, yan po, yung yung halaman na yan, luya kabayan ko, nakakuha na po tayo dyan, ng mga materyales na ating gagamitin at ginagamit po sa ating pangluto kabayan. Ito, susunod po natin yan po ay mga carrots para medyo maliliit pa po ang mga ang mga halaman. Pagdating po ng 2 inches niyan at saka natin babawasan. Okay. Ito po kabayan ko ang light green ng okra po. At ito po ay sabi nga po natin nagkukulang po ito sa tinatawag po nating chlorophyll. Nagkukulang po sa sinag ng araw. Medyo ilalayo po natin ito, babaguhin po natin ang pwesto sapagkat ito po ay hindi maganda. Pero sabi po ng mga dalubhasa, okay pa rin po sapagkat mamumunga pa rin, kaya lang hindi po magandang tingnan kapag ganyan po ang kulay ng mga dahon, dapat dark green po ang ating makukuha sa ating pong mga halamang kagaya po ng okra kabayan.
At yan po ay ating pong pinagukulan sa ating palatuntunan, ating alamin, kabayan ko, na nais po nating maipakita sa ating programa sa pamamagitan po ng mga pagpapakitang gawa. Subukan kabayan sa ating palatuntunan, ating alamin, kabayan ko. Okay, kabayan. Sana po, marami po kayong natutunan sa araw na ito sa ating programa. At marami po tayong mga bagay na pag-uusapan pa sa mga darating na pagtatanghal ng ating palatuntunan. Kung sakasakali may mga suggestion po kayo, contact lamang po kayo sa ating programa dito po sa ating alamin sa Facebook at saka sa YouTube. At panghuli, kabayan, mga payo po natin sa dami po ng mga bakuna, sabi nga ng mga frontliners natin, kagaya po ng aking anak na si Dr. Miguel Jeronimo, kabayan, do your part, don't delay, don't hesitate, protect by protecting yourselves, kabayan, get vaccinated. At paalala po natin, ang mga procrastinator, kabayan, yung pong nagsasayang po ng mga panahon, kabayan, ay procrastinators, ayon po sa mga dalubhasa, ay born loser, kabayan. Okay, kabayan ko, ito po naman ang inyong lingkod, ka Jerry Jeronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan, ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Okay, hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan, and God bless sa buong sambayanang Pilipino.